Magandang araw po sa bawat isa at pagpalain kayo ng Panginoon sa oras na ito. At nais ko pong mag-share muli ng konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Pamagatan po natin ang ating maigsing pag-aaral na Daily Walk with God. Yung bang bilang mananampalataya ay nakaayos o na-check natin yung ating araw-araw na yung ating tinatahak sa araw-araw na buhay, landas ba? May babasahin po akong 2 talata sa inyo regarding sa daily walk with God. Una, sabi po ng Galatians 5:25, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Ibig sabihin, kung mananampalataya ka, kung anak ka ng Diyos, dapat makita sa araw-araw na lakad mo na ikaw ay anak ng Diyos. Hindi lang yan, ang sabi rin ng Ephesians 5:15, ganito po ang nakalagay. Ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. So may kinalaman doon sa daily walk with God. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. So, syempre, mga minamahal, mga kapatid, bilang Kristiyano, iba ang lakad mo sa araw-araw compare sa unbeliever. Dapat iba, kasi tayo ang asin ng sanlibutan. Tayo ang liwanag ng sanlibutan. So, mahalaga sa atin yung nababantayan natin ang ating puso, na-check natin yung ating buhay sa araw-araw. Kaya, ilapat natin yung salitang daily walk with God, hindi walk with Satan, walk with God. Importante po yun. Kaya pwede nating i-check, tayo ba'y nagdi-devotion? Tayo ba'y nagpi-pray? Alam niyo sa prayer, ang masarap, yung bago tumungtong ang paa mo sa lapag, bago ka magtsinelas, bago ka lumakad, hindi ka pa tumatayo sa higaan, nagpi-pray ka na, nakapagpasalamat ka na sa Diyos dahil buhay ka pa. So yung ating prayer, kukumustahin natin, meditation ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Joshua 1:8, huwag mahihiwalay ang salita niya araw at gabi. So let's admit the fact na minsan sa sobrang busy natin, nawawala ang Word of God dito sa ating buhay. Pero ang sabi ng Bible, araw at gabi, pagbubulay-bulayan natin. Kaya kung may time na naging busy tayo, medyo nakalimot, pwede rin naman bumawi. Pwede bumawi sa ibang oras o ibang araw, ibang pagkakataon. Hindi naman tayo perfecto. So, check natin yung ating daily walk with God. Yung testimony natin sa araw-araw. Yung naiingatan natin yung ating pananalita sa ibang tao. Yung kumikinang ang ating pananampalataya. Yung talagang kung titingin ng Panginoon sa atin, masabi niya, yan ang anak ko. Mag-iiwan po ako sa inyo ng 2 katagalang. At tignan nyo kung saan tayo rito. Ito, unang kataga, yan ang Kristiyano. Pag sinabing yan ang Kristiyano, ibig sabihin proud. Maipagmamalaki mo. Pero yung kabaliktaran ito, yan, Kristiyano, parehong kataga, pero magkaiba ng kahulugan. Yan ang Kristiyano. O kaya naman, yan, Kristiyano. So kapag yung pangalawa ang nasa sayo, may malaking question sa pagiging Kristiyano mo. So tandaan po natin, we are here on this earth to please God. Kaya i-check natin yung ating daily walk with God. So hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, ang Peking Kano.